sa 1 Kings verse 17, chapter 17 verse 1 to 16. Then basahin ko dito sa English muna. 1 Kings chapter 17 verse 8 to 16. Sabi dito, then the word of the Lord came to him, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow there to feed you. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, a widow was there, gathering sticks, and he called to her and said, bring me a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to bring it, he called to her and said, bring me a morsel of bread in your hand. And she said, as the Lord your God lives, I have nothing, bake only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. And now I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. And Elijah said to her, do not fear, go and do as you have said, but first make me a little cake of it and bring it to me, and afterward make something for yourself and your son, for thus says the Lord, the God of Israel, the jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty until the day that the Lord sends rain upon the earth. And she went and did as Elijah said, and he and her household ate for many days. The jar of flour was not spent, neither did the jug of oil become empty, according to the word of the Lord that he spoke by Elijah. Dua muna tayo, Tuhan. Salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong parman. Salamat sa paalala sa passage patungkol sa kay Elijah, sa widow woman na tumulong sa kay Elijah. Salamat po, Tuhan, sa kanilang sa story, and those story na meron sila, it ultimately those are your story. Help us, Lord, to appreciate sa ginagawa mo sa bawat buhay ng tao. Help us, Lord, to appreciate sa kung paano ka gumalaw sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami sa aming pag-aaral sa iyong parman. Bigyan mo kami ng katalinuhan, bigyan mo kami ng kalaman na mas maintindihan pa ng malaliman at makita ang kagandahan ng iyong ginagawa sa bawat buhay namin. Tulungan mo kami at bilang tagapagsalita mo, tulungan mo din ako na sana ang iyong salita may payag na yun. Ito pong dalangin sa pangalan ni Isa naming ito at tagapagligtas. Amen. So basahin ko sa Tagalog. Dumating ang mensahe ng Diyos sa kanya na nagsasabing, bumangon ka, pumunta ka sa Sarepta, na sakop ng Sidon at doon ka manahan. Tingnan mo, inutusan ko ang isang balo para alagaan ka. Alam niyo yung balo? Alam niyo yung widow? Yung ano ba, wala nang asawa. Parang si lola mo, widow. Kasi wala naman siyang partner. So, sabi niya, bumangon ka, pumunta ka sa Sarepta, nasakop ng Sidon at doon ka manahan. Tingnan mo, inutusan ko ang isang balo or walang asawa para alagaan ka. Kaya bumangon siya at pumunta sa Sarepta, at nang nang makarating siya sa tarangkahan ng lungsod, isang balo ang namumulot ng mga kahoy. Kaya tinawag niya ito at sinabi, pakidalhan mo naman ako ng kaunting tubig na nasa banga para makainom ako. Habang siya ay papunta para kumuha ng tubig, tinawag siya ni Elias at sinabi, pahingi naman ang tinapay na nasa kamay mo. Sumagot si Yahweh na iyong tuman ay buhay, wala na akong tinapay maliban na lang sa isang dakot ng harina at kaunting mantika sa lalagyan. Tingnan mo, namulot ako ng 2 kahoy para lutuin ito para sa akin at sa anak ko, para kami makakain at mamatay. Kasi sa panahon nito, grabe ang tagutom. Isa lang siya na wala siyang asawa, wala siyang katulong, at meron siyang pinapakain na anak. Sabi niya sa kay Elijah, sige, konti na lang ang meron ako na harina, lulutuin ko ito, tapos namin magkain at mamatay na kami kasi wala namang kasunod na pagkain noon. Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, pumunta ka at gawin ang sinabi mo, pero magluto ka muna ng maliit na tinapay at dalhin mo sa akin, at pagkatapos magluto ka na ng para sa inyong
sa inyo ng anak mo. Dahil sinabi ni Tuhan, si Yahweh na Tuhan, hindi maubusan ng laman ang banga ng harina, maging ang lalagyan ng mantika ay hindi ihinto sa pagdaloy hanggang sa magpadala si Yahweh ng ulan sa buong lupain. Pagkatapos ginawa niya ang sinabi ni Elias at si Elias at ang bata ay kumain ng maraming araw. Remember, isang kainan na lang dapat. Pero sabi dito, nagkain sila ng maraming araw, hindi naubos ang harina sa banga, maging ang mantika sa lalagyan ay hindi huminto sa pagdaloy na siyang sinabi ni Tuhan sa magitan ni Elias. So, yun ang parama ni Tuhan. So, ang story ni Nabi Elijah or ni Prophet Elijah is napaka-ganda na account dito sa Parman. Dahil makikita natin dito kung gaano makapangyarihan si Tuhan sa kanyang ginagawa. So, with real, makita natin, kung pakinggan natin ang istorya ni Elijah, kung tingnan natin, si Elijah, challenge niya si King Ahab, ang mga pari ni Baal, na ang si Baal, pag sabi tayo ng Baal, Diyos-Diyosan, na sinasabahayangan ni Haring Ahab, ni Queen Jezebel sa bukid ng Carmel. So, and then, sa pagharap na nito, kung tingnan natin, challenge niya ang 450 na mga pari ni Baal na mag-showdown. Na sabi niya, sige, kung sino ang totoong Tuhan, kaya niyang paapuyin ang sakripisyo na nasa harapan. Sabi ng mga at siya ang mananalo. Sabi ng mga propeta ni Baal, sige, gagawin namin. Mag-showdown tayo. And then, sabi nila, kung sino yung mananalo na Tuhan, siya ang sambayangin ng mga tao sa paligid. So, ang priest ni Baal, nagduwa sila sa buong araw. Grabe yung pagduwaan lahat sila. Minsan sa kanila nga, nagsusugat-sugatan na nga sila para lang marinig ang kanilang duwa. Pero walang nangyari. Walang apoy na sumunog sa sakripisyo. At si Baal hindi nakarinig. Bakit? Dahil si Baal ay hindi totoo. Walang apoy na nangyari. Pero and then, ang mga pari ni Baal, nag-surrender na, nag-give up na sa frustration kasi hindi talaga makakapagbigay ng apoy si Baal. So and then, si Elijah, nung turn na niya, nung siya na ang magduwa para magkaroon ng apoy, tinawag niya ang Tuhan. Pero bago niya yung ginawa, nag-prepare siya ng sabi niya, kasi merong sakripisyo dyan, sabi niya, yung kahoy, sige, buhusan niyo yan ng tubig. Sabi niya, buhusan niyo yan ng tubig at buhusan niyo talaga ng tubig, basahin niyo talaga. And then, pag duwaan niya, habang nagduduwa na si Elijah, merong apoy galing sa ulap na sumunog doon na tumama doon sa sakripisyo at nagkaroon ng apoy yung kahoy na binuhusan ng tubig. Pero sila, yung mga propeta na nagduwa sila buong araw, kahit may isang apoy na lang, kahit usok na lang, walang nangyari. Pero makita natin dito na even a short prayer of Elijah, makikita natin na yung apoy, kinonsum ng apoy ang sakripisyo. So, and then, sa pagkakita ng mga tao doon sa lugar na yon, na namangha sila. Kasi nakita sila ng milagro na iyon. And they fell on their faces, and they said, ang Tuhan, the Lord, He is the God, and the Lord, He is the God. Sabi niya, siya ang Tuhan, siya ang Tuhan. So, sa 1 Kings 18:39. So, Elijah took the priest of Baal, and then, in-slay niya pinatay yung mga propeta ng mga bulaan, hindi totoo. So, kung makita natin dito ang pag-display ng kapangyarihan ni Tuhan sa kay Elijah, sa mga tao na nakakita sa ginawa ni Elijah,
at even sa atin. So, and then makita natin dito na si Elijah, he was a man of God na siya ang nagtatrabaho para sa Tuhan. And then, through sa kay Elijah, pinakita ni Tuhan kung gaano siya kamakapangyarihan. Again and again, kung makita natin dito, maraming mga sitwasyon si Elijah na parang hopeless. Kasi ito, nangyari, yung hinabol siya ng pinahabol siya ni Queen Isabel kasi patayin siya. Pumunta siya doon sa Jezebel, pumunta siya doon sa Kidron Valley, doon sa gilid ng sapa. At ang nangyari doon, sa mga ilang buwan, umiinom siya doon sa sapa. And then, ang nagpapakain sa kanya is isang uwak. Alam niyo uwak? Yung itim na ibon. Raven. Tingnan niyo na lang yan. Ang nagpapakain sa kanya araw-araw, raven. Pinapakain siya ng tinapay, pinapakain siya ng karne. And then, makita din natin dito, pagkatapos noon, sinabihan siya na pumunta ka doon sa Saripat. Ang napakain sa kanya, isang widow na walang kapartner na maghanap buhay. So, kung tingnan natin, si Elijah, again and again, nilagay ni Tuhan si Propeta Elijah sa mga circumstances that beyond sa kanyang kapangyarihan. And again, kahit ganun ang circumstansya niya, ang Tuhan, pinuprove niya that He was greater than everything Elijah was called on to face. Na sabi niya, parang pinapakita dito, din-display ni Tuhan, na mas higit pa ako kaysa sa mga circumstansya na meron ka. Yan, din-display niya. Now, how God works in Elijah's life. So, God called Elijah to stand before Ahab. Tinawag niya magtayo sa harapin si Ahab at i-pronounce ang divine judgment na magkakaroon ng tag-init sa loob ng tatlong taon. Magkakaroon ng tag-init. So, and then, Elijah's message was that it would not rain until he said it would. Hindi uulan hanggang hindi ko sasabihin na mag-ulan. And it didn't. At hindi nangyari kahit na yung ilang beses na nagpatawag siguro ng mga magician itong si Elijah. So God, si Ahab. And God then sent Elijah to dwell beside an isolated stream. Yung sinabi ko kanina na pinapakain siya ng raven, and sa Saripat, pinakain siya ng widow. So makita natin dito, all those things, all those circumstances na naranasan ni mga experiences na pangit na naranasan ni Elijah, pinapakita pa rin ni Tuhan, dinidisplay pa rin ni Tuhan ang kanyang kapangyarihan beyond sa kung ano naranasan ni Elijah. All of those things and more help prepare Elijah for the day when he would stand in the power of God and pray the fire down from heaven. So, kung tingnan natin, grabe ang situation na iyon, pero there is hope in a hopeless situation because meron tayong Tuhan na buhay at alam niya ang nangyari sa ating buhay. So, number 1, a hopeless predicament. In verse 10 and verse 10 to 12. Ano sabi dyan sa verse 10 to 12? Sa Tagalog. Kaya bumangon siya at pumunta sa Sarepta at nang marating siya sa tarangkahan ng lungsod, isang balong ang namumulot ng mga kahoy, kaya tinawag niya ito at sinabi, pakidalhan mo naman ako na ang kaunting tubig na nasa banga para makainom ako. Remember ha? Kunting tubig. Walang ulan sa loob ng 3 taon. At ang tubig ng nanay na nag-iisa na lang, nagkasamang kanyang anak, kunting tubig na lang. Sabi ni Prophet Elijah, bigyan mo ako ng kunting tubig. And then sa 11, habang siya ay pupunta para kumuha ng tubig, tinawag siya ni Elias at sinabi, pahingi naman ang tinapay na nasa kamay mo. Anong sinabi ng babae? Ng widow, sumagot siya, si Tuhan na iyong Diyos ay buhay. Wala na akong tinapay. Sabi niya, wala na akong tinapay. Maliban na lang sa isang dako or kunting harina at kaunting mantika sa lalagyan. Remember ha, kunting harina at kunting mantika sa lalagyan. Tingnan mo, namumulot ako ng 2 kahoy para lutuin ito para sa akin at sa anak ko.
para kami makakain at mamatay. Makakain at mamatay. Kumbaga, in short, yung pagkain na hinihingi ni Elijah ay huling pagkain nila. At mamatay na sila sa gutom. So, makita natin ang hopeless na pangyari sa kanya. In verse 10, inintroduce sa atin ang mahirap na widow. She is the focus of this passage sa ating ngayon. Ang description sa kanya, pinapakita dito na grabe ang hopeless na sitwasyon na meron siya. So, bakit? Number one, her place in life. Ano ba ang lugar sa kanya? Ang lugar niya? Ang buhay na meron siya. One of the first thing we learn about her, isa sa matutunan natin, sa babae na ito, isa siyang widow. Sabi ko, wala nang partner sa buhay. Na namumuhay sa lugar ng saripat. And these two truths, itong dalawang katotohanan na ito, widow at ang saripat, pinapakita dito sa atin kung ano ang sitwasyon sa babae. Kung ano ang meron ang buhay na ito sa babae. As a widow, she was in a difficult place at best. Bilang widow, bilang balo, mahirap na sa kanya. In that society, women were largely dependent upon men to take care of them. Kasi sa panahon dati, dapat ang lalaki ang mag-alaga sa mga babae. Pero dahil sa wala na siyang asawa, wala na siyang husband, nahihirapan talaga siya. And then dumating pa itong crisis na tag-init, lalong naghihirap siya. So, they depended on the men in their lives to provide shelter para bigyan sila ng tahanan, pagkain at protection. And then makita natin sa verse 12 that hindi lang siya basta widow, meron pa siyang anak na pakakainin. So not only is she responsible for her own care, she is also responsible na i-provide ang pangangailangan ng kanyang anak. So ibig sabihin, dalawa na ang kanyang pakainin. Siya at ang kanyang sarili at nagdagdag pa si Elijah. So sa panahon na yun, sa Ripat, it was been a tragic. Kasi kung tingnan natin dito, ang cases, dapat yung mga mahirap, yung mga widow, walang asawa, balo, dapat pakainin yun ng mga tao. Kasi wala na siyang katulong. Pero, sa sitwasyon dito, dahil crisis din, wala ding magtulong sa kanya. Wala ding nagtulong sa kanya. So, kung tingnan natin, hopeless situation, kaya sabi niya, last na namin kainin to at mamatay na kami. Wala na talaga, wala na siya parang, nawala na siya ng pag-asa sa buhay na mabuhay ulit. Basta makakain lang sila isang beses at saka mamatay na kaagad. So, yun ang lugar na meron siya. Mahirap siya, nag-iisa lang siya, may pakainin siya na isang anak. At ang problema sa kanyang buhay, ang lalim ng kahirapan niya, pinakita dito sa verse 12. So Elijah, kung tingnan natin, naghingi si Elijah ng pagkain. Bigyan mo ako ng pagkain. As for morsel of bread, hindi siya naghingi ng malakihan na tinapay kung hindi maliit lang, morsel. He is not asking ng burger, sandwich, but morsel of bread. Parang hati lang. He is asking for a small piece of bread. And the widow, sabi ng widow, pinakita dito ang problema sa kanyang buhay, konti na lang. Ang nasa lalagyanan ko ng pagkain, isang kainan na lang ito. At ang oil na meron ako, isang gamitan na lang. And then, outside that, ang inipo na lang niya na stick na panggatong is dalawa na lang. 2 stick para merong pangluto. She intend to take those sticks and use them to cook the last of their food, and magkain sila, those final meal, at ang kasama kanyang anak, and then mamatay na sila. As you read in verse 12, you can hear the desperation in her voice. Na desperate na talaga siya. No? Kumbaga, wala na talaga to. Huli na namin yung pagkain to, and then mamatay na kami. So she is in a hopeless situation, and her mind
there is no way out. Sa kanyang isipan, wala nang solusyon. Kasi itong mga tao na sa paligid ko din, naghihirap din. So, her plan in life, anong plano niya? Her plan is simple. Lutuin niya ang huling pagkain, and then mamatay. Lutuin niya ang huling pagkain, last of her food, and then magbihis siya ng pangbihis, kasama ang kanyang anak, magkain sila, and then mamatay. They have reached the end of the line, na kumbaga, nakaabot na sila sa border ng kanilang buhay na ito na ang boundary na mabuhay ako, and then next niyan ang kamatayan namin. So, parang andun na sila sa end of the line. And that is the only ending she can see, na ang nakikita niya lang is kamatayan. So, this is a woman without hope. Babae na walang pag-asa. This is a woman who sees no way out of her situation. And this is a woman who is ready to embrace death for herself and for her son. Because wala nang alternatibo. Ewan ko kung meron pang mga damo sa panahon na yun. Pero kasi wilderness, walang damo. So this is about as hopeless as it gets. Most of us have never faced a situation quite like this. But we all have experienced circumstances that appear to us to be hopeless. Siguro, ang naranasan natin, it might be a sickness in the body that continues to deteriorate. Meron tayong sakit na nagpapatuloy na sinisira ang ating katawan. Hopeless situation. Ewan ko kung magagaling pa ba ako, or baka mas mag-worse to hanggang mamatay na ako. Hopeless situation. And it might be situation na naghihirap ang mag-asawa sa kanilang pag-asa, sa kanilang sitwasyon ng mag-asawa. Or it might be a financial crisis that grows worse day by day. Financial crisis, araw-araw nahihirapan ka kung saan ka kumuha ng iyong pangangailangan sa araw-araw. It might be sa kamatayan ng iyong pamilya, nahihirapan ka mag-move on. It might be a case of ever-defining depression na nafe-feel mo sa iyong puso at nagbibigay sa iyong isipan na wala na talagang pag-asa ito. And I want to end my life. And it may be any of 10,000 other things, but the fact is there are times when life appears to be hopeless. Na in the fact, tayong lahat, mayroong mga panahon sa atin na nakakaranas tayo na parang wala naman tayong pag-asa sa buhay. Paano na kami makakain nito? Paano na kami mabuhay nito? Magiging successful pa ba ako sa buhay? Meron pa bang mangyayari sa aking buhay? Those situation nangyari sa atin. And maraming beses din ng mga tao sa parmanituhan na nakaranas din. Kagaya ni Moses, na when he fled from Pharaoh, pagkatapos niyang patayin yung Egyptian, tumakbo siya sa malayo and naka-experience siya ng hopelessness. Elijah, tumakbo dahil sa galit ni Jezebel. Si Jonah, nung nakita niya kanyang sarili na andun sa ilalim ng tiyan ng malaking isda. Mga disciples, mga tagasunod ni Isa Almasi na andun sa gitna ng dagat, Galilea, na nagkaroon ng bagyo. Then, akala nila mamatay na sila. So Jacob, when he was told that Joseph was dead. Si David, when his enemies rose up against him. Many more could be named, but you know that I am speaking about there are times when we are afraid. Na may mga panahon na natatakot tayo sa mga sitwasyon natin. There are times when circumstances appear hopeless. Mga circumstances na hopeless talaga, na ewan ko ano bang gagawin natin. Ano bang gagawin natin ito? There are times when there seems to be no way out. May mga panahon na parang wala namang exit ito. Wala namang pintuan ito. Na-corner na ako sa mga circumstances na pangit na nangyari sa aking buhay. And the despair recorded ni King Solomon sa book of Ecclesiastes is something most of us feel from time to time. Ano sinabi ni Solomon about sa life? This is the view of hopelessness. Then I look on all the work that my hands unwrought, and on the labor that I had labored to do, and behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Sabi niya, lahat ng ginawa ng aking kamay, kung tingnan ko lahat ng ito, under the sun is no profit.
walang kita ba? Kung in short, wala. Parang, wala lang to, maiiwan lang dito under the sun. Therefore, I hated life. Sabi na, therefore, kaya kinakagalitan ko, hini-hate ko ang buhay because the work that is wrought under the sun is grievous unto me. For all is vanity and vexation of spirit. Sabi niya, vanity, useless lang itong lahat ng bagay na ito. Sabi niya. And, magkita pa din dito, for that which befalleth the sons of men, befalleth beasts, even one thing befalleth them as the one dieth, so dieth the other, yet they have all one breath, so that a man that no preeminence above a beast, for all is vanity. Na, in short, lahat is vanity. Sabi niya. So, kumbaga parang wala na ang sitwasyon natin sa ating buhay, wala ng pag-asa. Pero makita natin dito sa pangalawang point, a humble present in verse 9 and 15. Anong sinabi ni Elijah? Verse 9 and 15. Arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow there to feed you. Kahit gano'n ang sitwasyon ni Elijah, na naubusan na siya ng pagkain doon sa Kidron Valley, wala ng tubig doon, sabi niya, sige lang, akong bahala sa'yo. Pakakainin ka doon sa lugar ng Zarephath ng isang widow, ng isang walang asawa. And then verse 15, ano sabi niya? And she went and did as Elijah said, and she and he and her household ate for many days. So grabe. Nakakain sila ng ganun kahaba. In spite of her condition, in spite sa condition ng babae na yon, si Tuhan gumalaw sa mahirap na balo na widow to bring her to the place of absolute faith in Him and His power. Kung makita natin dito ang unusual relationship in verse 10, in verse 9 tells us that she is a widow in Zarephath. Zarephath was the hometown. Ang Zarephath, ang hometown ni Queen Jezebel. It was a Gentile town na puno ng worshippers, ng taga-sabahayang sa isang tawag nito, isang tuhan-tuhan, isang Diyos-Diyusan na tinatawag na fertility god. Pero hindi nakapagbigay. She was very unlikely candidate to be chosen for the work. Pero makita natin dito na si Tuhan, sinend niya si Prophet Elijah doon sa lugar na yon, sa babae na yon, at pakita, i-display ang kapangyarihan ni Tuhan sa babae na yon. So, and then, makita natin dito ang untroubled request ni Elijah. When the brook dried up, si Elijah, iniwan niya ang lugar na yon, and then pumunta sa Zarephath, at sabi ng Tuhan, huwag kang mag-alala. Ang magsusustain sa iyo ako. Pero gagamitin ko itong babae na parang wala ng pag-asa. Grabe no, ang ginagawa ng Tuhan. Nawalan ka ng pag-asa, ang ginamit pa ni Tuhan, yung babae na nawalan din ng pag-asa. So, but ultimately, those stories na meron sila, karanasan na meron sila, it is ultimately ang story ni Tuhan sa kanila at pinapakita sa atin. So, and lastly, ang provision na galing sa kay Tuhan. Pag-usapan tayo ng provision, yung paano nag-provide si Tuhan, paano nagbigay. The widow obeyed, sinunod niya lang ang sinabi ni Elijah, and then inonor nito na Tuhan ang pagsunod niya. Dahil yun ang pangako niya sa kanya. God told Elijah they would be fed, and they were, and God was as good as His word in this situation, and He will be as good as His word in your situation as well. So, kung tingnan natin dito, ang situation, ang nangyari, ang provision, pinakain itong babae sa huling pagkain ng babae na iyon, ginamit iyon na maging pagkain sa loob ng 3 years. Huling harina, huling oil, ginamit niyon para makakain sila sa loob ng mahabang panahon. And then,
the rain comes. So, dahil ganun si Tuhan, He will honor sa obedient natin. Especially kung makita natin, in-honor ni Tuhan ang obedient ni Elijah, at the same time, in-honor ni Tuhan ang obedient na babae. So, ultimately, si Tuhan ang nagdi-display ng kapangyarihan sa mga sitwasyon natin. Even in a hopeless situation, He is working and always working because He is alive. Buhay siya. At alam niya ang sitwasyon natin. All we need to do is, ang dapat lang gawin natin is, manalig tayo sa Kanya sa lahat ng panahon. Just talk to Him. Tuhan, tulungan mo ako. Tuhan, nawalan ako ng pag-asa. Patatagin mo ako, palakasan mo ako. Ipakita mo sa akin na meron akong pag-asa. Kasi yun si Tuhan. So tayong lahat please, magdua tayo. Tuhan namin na nasusuga, salamat sa iyong paraman. Salamat sa iyong salita namin napakinggan. There are a lot of hopeless situations sa aming buhay na nangyari. And those hopeless situations, kami minsan, wala na talaga. We hands up. We want to give up. But you alone ang nagdi-display na yung kapangyarihan that you will take care because we are your sons and daughters. You were the one who sustained the strength and the hope. Thank you because we have a blessed hope. Meron kaming buhay na pag-asa. Especially makikita sa kay Isa Masa. Salamat sa iyong paraman namin napakinggan. Patuloy mo kaming patatagin na kahit sa mga pangit na sitwasyon sa amin, hopefully makita namin kung gaano kaganda ang ginagawa mo sa bawat buhay namin. Kagaya sa ginawa mo sa Elijah, kagaya sa ginawa mo sa isang widow. Salamat sa iyong paraman. Ikaw po mo bless sa mga darating na araw. Ikaw po mo bless sa mga gagawin pa namin. Ikaw mo provide sa pangangailangan sa araw-araw at ikaw po ang maluwalhati sa araw-araw. Ito pong dalangin sa pangalan ni Isa ng Tagapagligtas. Amen. Daan? Katong nagtao dito. Kapag yung pinilaman ng mga anak na tayo na. Ibibiyan pa ni Sam Karo. Sam. Nasby. Napay ka.